Na-curious ka na ba kung bakit kahit gaano kabilis ang roller coaster, hindi siya nalalaglag sa riles? O paano kaya nalalaman ng engineers kung kailan exactly dapat i-launch ang isang rocket para tumama sa tamang orbit or sa tamang timing? Believe it or not, the answer is calculus. Yes, yung subject na kinakatakutan ng karamihan, ginagamit pala araw-araw sa totoong buhay. Welcome to Calculus in Action, kung saan ipapakita namin kung paano nga ba binabago ng calculus ang mundo sa paligid natin. Mula sa sports, negosyo, medisina, teknolohiya, hanggang sa outer space. Pero teka, ano nga ba ang calculus? Sa simpleng salita, ito ang branch ng math na tumatalakay sa change at movement, lalo na kung hindi consistent ang pagbabago. Dito pumapasok ang dalawang core concepts, ang derivatives at ang integrals. Derivatives para malaman kung gaano kabilis nagbabago ang isang bagay, at integrals para makalculate ang total effect ng mga pagbabago sa paglipas ng panahon. Kaya kung gusto mong maintindihan ng mundo, calculus is one of the best tools you can have. Alam mo ba, sa bawat rocket launch, ginagamit ang calculus para ma-explain kung paano talaga ito gumagana. Kapag gumagalaw ang isang object, like a rocket, pwede natin siyang imodelo gamit ang calculus. Yung person na nagtutulak sa rocket pataas ay tinatawag na thrust. At yung thrust na yun ay naka-base sa concept ng momentum at basically ay mass times velocity. Now, habang lumalabas ang exhaust sa likod ng rocket ng sobrang bilis, may person nagtutulak pabalik at dahil sa Newton's third law, every action has an equal and opposite reaction. So, yung person na pa-thrust na yun ay nagtutulak sa rocket pataas. Ngayon, dito na pumapasok ang calculus. Yung thrust ay katumbas ng rate of change ng momentum, or in calculus term, ito yung first derivative ng momentum. Kung ang momentum ay mass times velocity, at ang thrust ay derivative of mass times velocity over time. Kung i-relate natin sa Newton's second law, force is equals to mass times acceleration, at sa calculus form, force is equals to mass times derivatives of v over time. Ibig sabihin, gamit ang calculus, mas naintindihan natin kung gaano kabilis nagbabago ang bilis ng rocket habang lumilipad ito. Tuwing may parating na bagyo o biglang pagbabago ng panahon, napapaisip tayo, paano kaya nalalaman ng mga meteorologists kung saan dadaan ang bagyo, kung gaano ito kalakas at kung kailan ito darating? Ang sagot? Calculus. Yes, calculus, ang isa sa mga tools na ginagamit para i-model at i-predict ang galaw ng hangin, ulan at temperature sa atmosphere. Sa weather forecasting, gumagalaw ang hangin at tubig sa atmosphere in complex patterns. May mga lugar na tumataas ang pressure, may lugar na bumababa, may parts ng hangin na umiikot, bumibilis o bumabagal. Para ma-predict ang mga ito, ginagamit ang tinatawag na partial differential equations, isang advanced topic sa calculus. Ito ay equations na sumusukat kung paano nagbabago ang isang quantity, tulad ng pressure o temperature, over space and time. Gamit ang mga real-time data galing sa satellites, radars at weather stations, sinosolve ng mga supercomputers ang mga calculus-based equations para ma-predict ang movement ng storm systems. Ano? Na-curious ka na ba kung paano sa pinakamaliit na hagalaw ng hangin hanggang sa pinakamalalaking engineering feats ay may connection sa calculus? Kahit gaano pa kahirap at kalabo ang mga equations na ito, ang calculus ay hindi lang basta isang subject na pinag-aaralan. Ito ay isang language na ginagamit natin upang mas mapabuti ang ating buhay at mga desisyon. So, the next time you see a rocket launching into space, or a bridge holding thousands of people, you start wondering, what part of calculus is making this happen? minsan, ang mga bagay na hindi natin kayang makita ay may pinakamalaking epekto sa ating buhay. Tulad ng mga multo na hindi nakikita. May mga aspeto ng buhay na hindi natin matutukoy agad, pero may malaking epekto. Ang calculus ang nagiging tulay sa mga bagay na yan.